Bongo at saka si Pulong ng damit. Kaya mamili po kayo ng paniniwalaan, hindi po obra na. At saka yung sinasabi nila, bakit? Lagi nilang tinatanong, daldal kayo ng daldal, bet hindi nilang umatin sa hearing. Kayo po, hearing kayo ng hearing, bakit hindi nyo nadalin sa Senado? Alam nyo po yung hearing, hindi nyo pwedeng tanungin. Hindi nyo po pwedeng tanungin yung mga testigo kung sila ba'y nagsasabi ng totoo o hindi. Sa hearing, hindi nyo pwedeng questionin yung nilalabas na ebidensya. Hindi po kutob yung totoong nangyari na saksiyan niya eh. Hindi pa lang natin hindi tayo, ako personally, parang talaga ba? Baka galit lang si BP Sara kaya niya sinasabi. Maganda yung tanong nga, sasagutin ko yan mamaya pagka panahon na. Mark Secretary, gusto ko yung tanong mo pero mamaya natin sasagutin yan. Pag natapos na tayo sa ating topic. Ma-out of tayo. Ang legacy ng Scratch Trailing. Ito po. Kanino kayo maniniwala dito? Ito sabi ni BP Sara. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. What has changed, however, is the machinery now backing him. Totoo yun, na dati niya pang sinasabi yan. Ito naman po ang sinabi ni Trillanes, dapat ang pag-refute niya dito, nitong mga ebidensya na presenta kahapon, ay magpirma siya ng bank waiver niya para sa ganun, i-prove niya na hindi totoo yan. Hindi po yan. Hindi po siya magpo-prove na hindi totoo yung sinasabi nyo. Ipo-prove nyo po na tama yung sinasabi ninyo kung kukunin kang testigo sa Senado. Kayo lang naman ang daldal ng daldal. No? Kayo, Trillanes, dapat daw i-repeat niya yung sinasabi ni Trillanes, mag-waiver. Bakit laging waiver? Sino sa inyo nag-waiver? Hinamon kayo lahat ni Tatay Digong ng waiver. Wala namang ni isa doon sa dumalo. Wala pong nagsabi, sige, payag kami sa waiver. Natandaan nyo, hinahamon nila si Tatay Digong na mag-waiver si Tatay Digong. Sige, mag-waiver ko. Pero mag-waiver din kayo lahat. Wala ni isa nagsabing willing ako mag-waiver. May natandaan ba kayong congressman? Naroon din si Trillanes. May natandaan po ba kayo na nagsabing mag-waiver sila ng kanilang bank account? Gusto nila mag-waiver si Tatay Digong. Pero nung hinamon sila ni Tatay Digong, mag-waiver ako, mag-waiver din kayo. Wala ni isa sumagot. Laging waiver ng bank account, laging waiver ng bank account. Tama si BP Sara. Sa karanasan po natin sa mga magnanakaw, ang mga magnanakaw po ay hindi pinadadaan sa bangko. Ang mga magnanakaw po ay nilalagay ang ninakaw sa maleta. Ang dami na pong lumabas na testigo. Meron po bang isang testigo na nagsabi na nag-deliver siya ng maleta? Kay BP Sara? Sama ka na? Bye. Wala. Eto, ulitin ko na naman yung mga tanong. Eto pala yung AMLAC ko. Sabi ng AMLAC, ang petsa nito ay, eto, the Anti-Money Laundering Secretariat received on September 6, 2017, the 17th August 2017 letter of overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang
requesting it to initiate investigation on subject accounts. We have categorically stated that the Anti-Money Laundering Council is not the source of the documents and information attached by Senator Antonio F. Trillanes. Senator pa si Trillanes pala nito. In his complaint regarding the alleged bank accounts of President Rodrigo Duterte, it has never provided the Office of Ombudsman with any report as a consequence of any investigation of subject accounts for any purpose. Ayan. So, pinasinungalingan na po noong 2017 na yan pong mga hawak na papeles ni Trillanes ay galing po sa AMLAC. Nahuli at nakadetained ngayon sa Czech Republic. Nasa bangko na rin na magnanakaw ngayon. Kaya kung may marami kayong pera, huwag nyo nang ibangko. Boss, pwede ma-demanda si Trillanes? Opo, pwede naman. Ang mga magdedemanda lang sa kanya, yung mga naninira sa kanya. Hindi po tayo. Yung ang hamon ni PRRD na waiver, pipirma niya, basta sasamahan lang siya ni Trillanes. Hi po sir, good afternoon. Dennis Lau. Buti pa ba dong kasuhan mo si Trillanes? Di ba may ebidensya ka? Kita mo, James Sato. Kasasabi ko lang eh. Ang pwede lang po magdemanda, yung pong mga siniraan. Pwede ka ba? Bakit ka nagdedemanda? Amuyong po kasi ako eh. Bawal po magdemanda yung mga amuyong. Amuyong lang ako eh. Mali yung mga patakara, mga pananaw nyo sa buhay. At saka, bakit ako magdedemanda? May pera ba ako? Pero pag hindi ka siniraan, wala kang karapatang magdemanda. Kaano-ano ko ba, di ba? Hindi niyo naunawaan eh. Hindi po ako mag-aaksaya. Kaya nga ako vlogger eh. Iba-vlog ko yung mga yan. Bakit ako dito, kontrolado ko yung vlog ko. Lahat pwede kong sabihin. Eh dyan, sa korte, kontrolado ko ba yan? Magbibigay ka ng pera sa abogado mo para hindi mo naman control. Ang nakakabis, kaya hindi po pwedeng lagi nyo sinasabi na, di magdemanda ka ba dong? Ba't naman ako magdedemanda? Vlogger ako. Baka kala nyo, mura lang. Kaya nga nagtataka ako kay Trillanes, ang katutak ang dinimanda eh. Saan siya kumukuha ng perang pandemanda niya? Magastos po magdemanda. Wala kang katuturan. Yan. James Sato, walang problema kung i-demanda mo kahit sinong kalaban mo kasi hindi ka naman mananalo sa kaso. Ang nakakabisit itong mga bobo. Yan. Auntie Claire, BBM Polo Martinez, bagong lab team ng Pilipinas, bangag admin. Wala. Hindi nakagat. Walang kinilig. Auntie Claire. Yan. Si Bobby sa AMLAC boss, Badong, pwede bang kasuhan? Yung paglalabas niya siguro, hindi ako sigurado kasi hindi naman ako abogado. Yung paglalabas niya siguro nung AMLAC, yung mga papeles galing sa AMLAC, delikado siya ron pag nagkataon. Ha? Ibig sabihin si Mike Abe. Eto, nagkakaanuhan eh, no? Si Mike Abe, para kay ano? Yari. Hindi kay Martin. Makikita na po natin eh. Unti-unti na naglalabasan eh. Meron pa akong nabasa eh. Si Jesus Palsis, mukhang hindi kay BBM, mukhang kay Martin Jesus Palsis. Tignan niyo yung mga post-post nila. Kaya yung mga dating magkakakampi na to, magbabanatan na yan dahil kay Martin versus BBM. Tiba-tiba. Yung mga yung mga freelancer po kami, pwede po namin banatan ng bawat panig.
Depende. Hindi namin kayo kakampihan. Babanatan lang namin yung bawat panig. Ang lagay. Bakit namin kayo kakampihan? Duterte kami. Pero pwede namin banata. Pareho naman namin kalaban yan eh. Pataasan po kayo ng ng alok kay Badong. Pag isa na lang panig ang binabanatan ni Badong, nabayaran na tayo ng kabilang panig. Mga Marcos dyan at mga Martin dyan, open na open kami. Pareho namin kayong kalaban. Si kasi binanatan, ano yung sabi ni wag nyo nang hintayin si B. Parang may ganun si Palsis eh. Kumbinsihin nyo, yung mga loyalista daw, kumbinsihin nyo, magbigay kayo ng pahayag na kumukumbinsi kay Lenny na tumakbo. Wag nyo na raw hintayin si BBM. Kasi, parang ganun eh. Yung ganun yung dating ni Palsis. Teka muna, si Palsis, Martin Si Abe. Ano yung ni Abe? Ito, pamagat lang to Pamagat lang yung nakarating sa akin eh. Ito mga habang nag-uusap tayo ngayon, meron ayan, Martin Romualdez, ginagamit ng DDS para masira si PBBM. Di ba? Mike Abe. Si Mike Abe, dito kay Marcos. Si Palsis, mukhang kay Martin. Tignan natin Lalabas at lalabas ang mga nyo. Ay, joke lang yan. Hindi po kami kakampi dyan sa mga yan. Doc Bads, tawa ko ng tao kahapon sa analogy mo kung paano tinira ni Atty. Topacio si Dilima. Yan. Sa mga di nagtatanong, aminin na ni Tatay Badong, mukha siyang pera, pero walang nagtatangka mag-alok. Correct. Popcorn time. Sino pa ba? Yung ABC 5. TV5 parang basta magtatarayahan tayo Jesus Palsis kay Martin, si Abe kay Marcos. Si Ninyo ba? Si Ninyo. Si Ninyo, madaling makahalata yan si Ninyo. May grupo din niya si Ninyo, di ba? Yung mga grupo ng mga banban. Ano ba si Ninyo? Ano si Ninyo? Marcos o Martin? Yung ang hamon ni PRD na waiver yan. Nilipat na sa Pasig RTC kaso niya. Kaso nino? Amik. Kaso nino yung nilipat sa RTC? Tatay Badong, pumorma na si Ninyo, kakampi na kay Marcos, kinakalaban na si Tambaluslos. Galit na galit sa inyo ni BMR. Minura-mura ko sa live niya, na-block na ako. Nagrambula na sila. Doc Bads, tawa ko yan. Tatay Badong, yung mga DDS chill nanonood magsiraan Marcos Romualdez. Dilawan ang pinaka-ating klawang pinagtsatsagaan si Risa. Ay, wala. Ayaw pala nila kay Risa, no? Nakita ko yung si Nino Romualdez ba? Hindi raw, binabanatan daw eh. Kasi si Nino, talagang yan, open book yan. Sa mga di nagtatanong yan, para nabasa ko na to. Pumorma na si yan. Kampi na kay Marcos. Kinakalaban na si Tambaluslos. Galit na galit sa inyo ni BMR. Minura-mura ko sa live niya. Tignan nyo si Badong Aratilis. Nangungulangot tapos susubo niya ang kulangot niya tapos iinom ng kape. Inggit ka ba? Eto, sa'yo. Ako, napaka-normal po nun kasi pag may sipon ka, siyempre, pag natuyo. Yan lang kasi napapansin ng mga yan, mga tukmul yan.
Popcorn time, Tatay Badong, yung mga DDS, chill na nanonood. Yan. Tunog lata po. Boss, di ba pag plunder, warrant agad, tulad kay Bong, bakit hindi kay Martin? Humihirit nga si Martin eh. Na wag daw ano tawag doon? Mag-inhibit daw yung ombudsman. Puta, pwede mo pala ipang-inhibit yung ombudsman. Ang lakas talaga ni Martin. Pati ombudsman pina-inhibit. Sino pa mag-iimbestiga sa iyo kung hindi ipapa-inhibit mo yung ombudsman? Boss, kahit anong daming diversion tactics ng admin ngayon, pero di nila sinasagot ang hiling ng Korte Suprema tungkol sa health medical at hair follicle test ng Pangulo. Huwag kayong mag-alala, meron naman tinakda sa 10 days. Malalaman natin yung sagot nila. Kay Marcos nakalinya si Nino Tatay Badong. Ayun. Trillanes kaso from Davao City. Yan po. Meron po, kaya wag kayong maniniwala. Kasi may nakikita ko niyan eh. Hindi lang natin pinapatulang kasi wala namang mga follower. Kung talaga daw nagsisinungaling si Trillanes, bakit wala raw kaso? Kinasuhan po yan ng mga Duterte. Kaso ang may kakaso mo lang naman diyan mga libel, 'di ba? Hindi naman po yung mga plande. Ang libel naman po kasi piansable yan. Pwede magpiansa diyan kaya hindi po talaga kulong yan. Tatay Badong, pinagnanasahan ka ng labang labas mo na naman ang video na labas dodo. Civil war na sa Malacanang. Pro Duterte na pala tong si Attorney Libayan, Boss Buds. Yan naman si Libayan tsaka yung biyanan niya kung saan sila pwedeng makinabang. Mike Tamoy, kinakain mo rin ang sarili mong kulangot, imaw. Tatay Badong, hindi ba ako sa Trillanes na may dragon tattoo si Saba? Baka may tattoo sa likod. Sama nyo si Lorna Kapunan. Hindi gawa-gawa yung testimonya ni BP. Tatay Badong, tanong, ano masasabi sa kinaso ng NBI kay Kong Defensor? Ako po, totoo lang. Talagang yung mga pagkakaso sa mga halos lahat po ng mga kakampi ng Duterte napunan nyo, may mga kaso na. Gagawin po talaga nila yan para warning, di ba? Kakasuhan at kakasuhan talaga. Putya, malupit nga. Sinususpindi pa si Miao Miao sa Kongreso di ba? Ganun talaga pag palaban at maka-Duterte ka. Lahat ng uri ng kaso. Lalo na yan, sikat si Mike Defensor. Baka ikaganda pa yan dahil siyempre, lagi na po mapapabalita na nakasuhan si Mike Defensor. Dahil alam naman natin lahat, nasaktan sila Alam nila lahat na inaamin ni Mike Defensor na meron siyang ugnayan dyan kay Gutesa at saka rito sa 18 Marines, di ba? Yun talaga. Ganun talaga ang laban. Expected na rin yan ni Mike Defensor. Kaya ang ano lang yan, magpapasikat lang po yan kay Mike Defensor. Pwede pa nga ikapanalo niya. Mananalo pa yan. Pag yan tumakbo under Duterte, malakas pa yan. Ang lakas ng lineup ng Duterte, Kung magkataon, yun dalawang Duterte, si Pulong at saka si Baste. Pucha, ang lakas yan. Baka pwede nyo nang ipaubaya sa ibang Duterte yung pagpapatakbo ng Davao. Baka kaya na ng mga mas bata yan. Kailangan natin ng mga senador. Sabi ni Trillanes, maniwala daw sa kanya. Kasi pag nakuha natin yung majority na yan, okay na. Tahimik talagang Kabataan Party List doon sa namatay na UP student. Hindi ko maunawaan yung inaangal ni ang tandaan na ni Tuesday Vargas, no?
para makirali-rali pa ng ganun sa mga estudyante. No? Hayaan mo na sa mga estudyante yan, Tuesday. May anak ka na eh. Tatay Badong, magrarally daw sina Kong Tabi dahil sa namatay na member daw. NFA Rice. Sisigaw sila ng makibeki, wag masyokot. Si Trillanes na persona nung grata yan sa Davao, makapunta lang siya dahil may kaso. Alam po ng mga taga Davao yan na nagsampa po yung mga Duterte dyan, kaya wag nyo linlangin yung mga tao na walang kinakaso dahil takot na malaman ng katotohanan. Hindi po, matagal na po may kaso yan. Alam ng mga taga Davao yan. Sir Bads, marami nagsabi mag-EDSA na daw, marami na daw nagugutom. Ang problema, pabalik-balik na kami sa EDSA, wala namang nagsosupport. Kung sinasabi nyo po people power, marami pong kulang eh. Dapat kasi yung unang dalawang nagtagumpay na people power, una, may military faction na bumaliktad. Di ba? Una, yung kala Enrile, Ramos, sila Gringo Nasan, sa unang people power. Sa pangalawang people power, mismong yung AFP chief, di ba? Siya yung bumaliktad. Kaya, tapos, dapat merong kakampi ng mga oligarko. Putya, solid yung mga oligarko kay BBM. Walang Alam nyo kung bakit? Naranasan ng mga oligarko yung tapat na pamalakad ni Tatay Digong. Kung naisip nila, putya, walang pagkakaiba to si Digong tsaka to si BP Sara. Pag naging presidente to, yari na naman tayo. Hindi na naman tayo nito ang ano kasi nakaw sa oligarko kasi legal na nakaw yung ginagawa nila eh. Sir Buds, marami nagsabi yan. Sabi ni Martin Tambaloslos, how can I be the mastermind? Sagot ni Luis Tro, nandahil kay Speaker. Ni Speaker, bumaha ng ayuda. Tatay Badong, bakit nga hindi mo pinagtatanggol ngayon si Speaker? Pinakamagaling na Speaker sa buong mundo. Tignan natin to si Luis to. Kanino kaya kakampi? Ibig sabihin, latan tunog nito. Bago pa naman. Ang iniintay ko ang 12 pang ex-marines na lalabas anumang oras at mabibigat ang dala kaysa sa 18 ex-marines. Kaabang-abang, sabi ni General Pokis. Davao Adventure, Boss Bas, baka makasuhan ka, pinag-aaway mo yung dalawa sa Malacanang, shout out. Pinag-aaway, sila nga nag-aaway. Hintayin mo lang ako dyan, Babski ha. Malapit na akong pumunta ng Davao. Tortur tayo. Wala kasi oligarch at military sa people power. Yan. Mabuhay Duterte forever, God bless more. Credibility is the key. Tatay Badong, anong pangalan ng anak ni Tuesday, Monday? Marunong lang magtago ng baho niya si Luis to. Dalawang employee ni Kong Mike na maka-BBM nawala ng trabaho dahil kay BBM, sinarado ang negosyo.